Ako nga pala si Marvin Macabingkil. Nag-invite po sa akin yung mama ko po, si Marilyn Ople. Sa totoo lang, matagal niyo na po akong iniimbitahan dito na mag-conference kasi hindi po natutuloy kasi busy sa school. Kaya sobrang thankful ako kasi sakto yung bakasyon namin na may conference kaya nakapunta ako dito. Yung nag-umpisa yung conference, wala po akong idea kung anong gagawin namin. Yung parang akala ko lang nun parang katulad ng ginagawa sa Katoliko na parang may mga sinasabi lang siya about kay God na hindi masyadong napapaliwanag. Pero nung nandito na, dito ko mas naintindihan kung ano yung nilalaman ng Bible. Dito ko nalaman na sobrang lalim pala niya. Marami palang sikreto tinatago yung Bible. Dati akala ko pag may kasalanan ka, tapos magsimba ka, humingi ka ng tawad sa kanya, parang mapapatawad ka na hindi pala yung ganun. Kasi nakalagay pala dito sa Biblia na napatawad na pala tayo ng Panginoon. Saka dati, sabi kasi nila, yung mga bata daw, pag mamatay na bata pa, sabi nila, mapupunta na agad yun sa langit, wala yung kasalanan. Pero dito nabatid ko na na hindi pa tayo naisisilang, may kasalanan na pala tayo. Kasi nasa dugo natin yung dugo ni Adan. Tapos, yung tito ko, ganito rin po yung relihiyon niya. Tapos, lagi niya po kami pinapangaralan. Tapos, parang hindi po namin siya masyadong binibigyan ng yung mga sinasabi niya. Tapos, biglang sa isip ko yung sinasabi niya na magsamba nga daw kami, na pakinggan nga namin, na wag kami masyadong mag-ano sa mga material na bagay. Kasi nung dito ko nabatid na nakalagay pala sa Biblia yung kasalanan pala is yung tatlong tree is yung screen, yung sports, tsaka sex. Doon ko na yung pala yung sinasabi niya. Kaya pala niya ako laging pinapagalit, sinasabihan niya ako na wag masyadong maglalaro ng dahil kasalanan daw yun. Doon ko nabatid yun. Tapos nung sa first day na namin, doon parang sinasabi kung paano yung kasalukuyang nangyayari sa mga taong hindi pa alam kung ano yung katotohanan. Doon sinabi ni Mr. Ken. Tapos, sa second day po, doon na inaano yung paano yung creation. And then, doon na rin nalaman kung paano naging so doon ko nabatid na kung paano ginawa yung mundo, kung paano na hindi lang pagmamahal yung inaano ng Panginoon, naging rin siya. Kung paano siya naging makatarungan, tsaka doon ko simula pa lang pala doon ko nalaman na kung gaano niya tayo kamahal kasi binigay niya lahat ng yung paggawa niya, balanse talaga lahat. Tapos nung pangatlong araw, doon ko nalaman na sobrang dami pala ng kasalanan na nagagawa natin. Yung iba hindi ko din alam na kasalanan na pala yun. Tapos nung araw na yun, parang may sinasabi sa akin si mama na parang doon ko na yung pagpunta na yung conference na to is hindi lang parang magkikwento na dito ko na meron palang inaano yung Biblia. Parang inaano sa amin kung dito ko tinatanong kami kung inaano namin yung magiging sagot namin kung paano sila naligtas. So, iniisip ko paano sila naligtas, parang ganun. Tapos iniisip ko yung tito ko kasi minsan pag nagagalit siya, parang minsan nakakapagsabi ng masama, ganun. So, naisip ko, yun, nag-ano siya, nagsasamba sa Diyos, pero nagsasalita siya na, di ba kasalanan yun? So, sabi ko, paano nang mangyayari dun? So, nung pang 4 day na, dun ko na nalaman na, kaya pala, kasi wala na pala tayong kasalanan. Kasi, simula nung inalay na ni Jesus yung dugo niya,
Do'n, yun na parang nahugasan na yung kasalanan natin, nahugasan na yung puso natin. Do'n ko nabatid yun. Tapos yung verse na hindi ko tumatak sa akin yung yung Hebreo Kabanata 10, verse 17. At sabi dito, at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Nung nabasa ko yun, parang hindi ko maano yung sign na na-realize ko na, wala na pala kaming kasalanan. Sobrang napakabuti ni God kasi kahit sobrang dami ng nagawa natin kasalanan, napatawad niya pa rin tayo. Kaya, nung na yun, naisip ko rin na sana kasama ko yung papa ko, yung mga pamilya ko at mga kaibigan ko, sana nasama ko sila para nalaman din nila yung kung anong katotohanan. Yun lang.